Isang napakadalas na tanong na paulit-ulit na itinatanong pagkatapos ng angiogram ay kung makikinabang ba ang mga pasyente sa bypass surgery o angioplasty. Sa kasamaang palad, walang malinaw na sagot sa tanong na ito. Nakasalalay ito sa mga salik ng pasyente at pati na rin sa kakayahan ng doktor na nangangalaga sa pasyente. Kadalasan, ang dahilan kung bakit nire-rekomenda ang bypass surgery ay dahil sa mga bara sa kanilang matinding namuong calcium sa coronary arteries tulad o sa bifurcation ng paghahati ng mga ugat o minsan ay kumalat na sakit sa coronary arteries. Ngunit sa kasalukuyan, mayroon na tayong mas advanced na mga teknolohiya na ginagamit para sa mga angioplasty procedure tulad ng laser, orbital atherectomy, rotablation at intravascular lithotripsy. Kahit sa mga pasyenteng may napakahinang kapasidad ng pagpump ng puso, nababawasan ang panganib ng angioplasty kapag gumagamit ng mga device tulad ng Impella, ECMO o intra-aortic balloon pump. Dahil dito, mas maganda ang kinalalabasan ng mga pasyente pagkatapos ng angioplasty at mas mabilis din ang kanilang paggaling. Kaya dahil sa mga kadahilanang ito, sa kasalukuyan, sa karamihan ng mga bansa sa ibang bansa, mas madalas nang isinasagawa ang angioplasty kaysa dati at bumaba na ang bilang ng mga bypass surgery sa paglipas ng mga taon. Ang mga ganitong uri ng pasyente ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng isang maliit na butas na procedure sa pulso at maaari silang mabilis na makarecover at ma-discharge mula sa ospital sa loob lamang ng ilang araw. At ang kinalabasan ng mga procedure na ito sa pangmatagalan ay mas maganda na ngayon dahil sa mga makabagong drug-coated stents na available sa merkado sa kasalukuyan. Ngunit gayunpaman, may iilang pasyente na sa tingin namin ay mas mainam pa rin ang bypass surgery pero sa karamihan ng pagkakataon, ang mga pasyenteng ito ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng angioplasty.